Ang ginawa ng Iran dito ay sobrang delikado. Hindi lang ito military move kundi pati economic attack. Sa halip na puro military targets, tinamaan nila ang gas infrastructure ng Qatar, lalo na ang Ras Laffan. Isa ito sa pinakamahalagang LNG facility sa buong mundo. Malaki ang ambag nito sa supply ng gas, lalo na sa Asia at Europe. Nang tamaan ito, kahit isang missile lang ang tumama, sapat na para magdulot ng malaking epekto. Nagkaroon ng sunog, nasira ang ilang bahagi ng facility at posibleng abutin ng matagal bago ito bumalik sa normal. Halos ramdam agad ito sa buong mundo. Tumaas ang presyo ng gas, lalo na sa Europe. Ibig sabihin hindi lang Qatar ang naapektuhan kundi pati ibang bansa. Ito ang gusto mangyari ng Iran. Kung hindi nila kayang talunin ng US sa military, tataasan nila ang halaga ng laban. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gagawin nilang mas mahal, mas komplikado at mas ramdam sa buong mundo. Pero dito rin nagiging delikado ang ginawa nila. Kapag energy infrastructure na ang tinatamaan, lalo na sa ibang bansa, lumalaki ang sakop ng laban. Hindi na lang ito US laban sa Iran. Nadadamay na ang ibang bansa. At alam iyon ng US. Kaya yung mabilis at matinding response ay may malinaw na dahilan. Hindi pwedeng baliwalain ang ganitong attack dahil ang tinamaan ay mahalaga sa global energy supply. May epekto ito sa economy ng maraming bansa at pwedeng magdulot ng panic sa markets. Kung walang mabilis na sagot, may posibilidad na maulit pa ito. At dito pumapasok ang isang mahalagang punto. Mas mabilis kayang maapektuhan ng US ang ekonomi ng Iran kaysa sa kayang gawin ng Iran sa mundo. Bakit? Kasi kahit makapagdulot ng disruption ng Iran, limitado pa rin ang abot nila. Samantalang ang US ay kayang targetin ng oil exports ng Iran, ang kanilang infrastructure, ang logistics at supply chains, at pati ang internal systems. Ibig sabihin kung lalala ang sitwasyon, mas malaki ang risk para sa Iran. Parang pumasok sila sa mas malaking laban na hindi nila kontrolado at ang kalaban nila ay mas sanay at mas malakas sa ganitong level. At dito nagiging mahalaga ang susunod na hakbang ng US. Hindi lang ito simpleng gantihan, isa itong malinaw na mensahe. Kapag sisirain mo ang global system, mas mabilis ka naming masasagot. Yung nangyayari dito, malinaw na lumalala na ang laban. Hindi na lang ito military, pati energy at economy ay tinatamaan na rin. Una, tinamaan ng Iran ang Ras Laffan sa Qatar. Sumunod, umatake naman sila sa Mina Al Ahmadi Refinery sa Kuwait, isa sa pinakamalalaking oil refinery sa region. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na lang base militar ang target. Pati mga lugar na nagbibigay ng gas at langis sa buong mundo ay tinatamaan na. Ano ang gustong mangyari ng Iran? Simple lang ang strategy nila. Hindi nila kayang talunin ng US sa direct military. Kaya tinatarget nila ang economy at global supply. Gusto nilang tumaas ang presyo ng oil at gas at pilitin ng ibang bansa na makialam o ma-pressure ang US. Halimbawa yung Mina Al Ahmadi Refinery ay kayang mag-process ng humigit kumulang 730,000 barrels bawat araw. Kung aabot sa $100 bawat barrel, nasa 73 milyong dolyar ang halaga bawat araw. Ibig sabihin kahit hindi nila tuluyang sirain, kahit partial damage lang, malaki na agad ang epekto. Pero may kapalit ang strategy na ito. Oo, nakakagulo sila ng supply. Pero lumalawak ang kalaban nila. Dati, US laban sa Iran. Ngayon nadadamay na ang Qatar, Kuwait, UAE at iba pang bansa na apektado sa energy. Kapag tinamaan ng mga ganitong lugar, mas nagiging seryoso ang tingin ng ibang bansa. Hindi na ito simpleng military conflict, nagiging global issue na. Bakit mahalaga na walang casualty? Kahit may damage, buhay pa ang mga worker at engineer. May chance pa maayos ang facility at hindi tuluyang huminto ang operasyon. Kung may namatay, mas lalala pa sana ang sitwasyon at posibleng mas mabigat ang ganting atake. Paano nagsimula ang cycle? Ito ang pinakadelikadong bahagi. Iran umatake sa UAE gas field. Israel gumanti at tinamaan ang south parts ng Iran. Iran gumanti ulit at tinamaan ng Qatar. At sumunod pa ang attack sa Kuwait. Paulit-ulit na gantihan. At bawat hakbang mas lumalaki ang target. Bakit ito delikado? Kapag energy infrastructure ang tinatamaan, apektado ang supply ng gas at oil, tumataas ang presyo sa buong mundo at pati mga bansang walang kinalaman ay nadadamay. Ibig sabihin kahit hindi ka kasali sa laban, ramdam mo pa rin ang epekto. Sa huli malinaw ang nangyayari, hindi na lang ito laban para manalo sa military. Ginagawa itong paraan para gawing mahal at magulo ang buong system.
Pero habang ginagawa nila ito, mas marami silang nagiging kalaban at mas binibigyan nila ng dahilan ang US at mga kakampi nito na gumanti ng mas malakas. At sa ganitong sitwasyon, kapag energy na ang tinatamaan, hindi na lang ito laban ng dalawang bansa. Nagiging laban na ito na kayang makaapekto sa buong mundo. Ang punto dito ay malinaw. Sinasadya na ng Iran na ilipat ang laban mula sa military papunta sa economy. Hindi na nila kayang tapatan ang lakas ng US sa armas. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay tinatamaan ng gas at oil. Ibig sabihin ginugulo nila ang supply ng energy para maapektuhan ng maraming bansa at mapilitan ng iba na makialam. Ganito ang logic nila. Kung hindi nila kayang manalo sa gera, gagawin nilang mahal at magulo ang epekto nito para maramdaman ng lahat. At sa ilang bahagi may epekto ito. Yung Ras Laffan sa Qatar ay hindi lang basta planta. Isa ito sa pinakamalaking LNG facility sa mundo. Kaya nang tamaan ito, agad tumaas ang presyo ng gas. Nagkaroon ng takot sa kakulangan ng supply. Isa pang problema, hindi basta pinapatay at binubuksan ang ganitong klasing planta. Kapag biglaan itong pinahinto at hindi dumaan sa tamang proseso, mas mataas ang risk ng damage. Dahil komplikado ang system, kahit hindi tuluyang masira, pwede pa ring magdulot ng matagal na epekto. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon ng domino effect sa buong region. May mga bansa na napilitang magbawas ng produksyon. Mas naging maingat ang mga operator at patuloy na tumataas ang presyo sa buong mundo. Kung magtutuloy-tuloy ito, mas lalala ang kakulangan. Dito na nagiging turning point ang sitwasyon. Dati, ang laban ay nasa loob lang ng Iran. Ngayon umaabot na ito sa Qatar, Kuwait at UAE. Ibig sabihin lumalawak na ang sakop ng laban. At mas delikado pa, energy infrastructure na ang tinatamaan. Bago pa ito mangyari, may limitasyon pa ang galaw ng US. Kahit kaya nilang sirain ang oil facilities ng Iran, iniiwasan nila ito. Halimbawa sa Kharg Island, military targets lang ang tinamaan at iniwan ang oil facilities. Bakit? Kasi alam nila na kapag sinira nila yon, magkakaroon ng malaking epekto sa global economy. Pero nagbago ang sitwasyon. Nang tinamaan ang South Pars ng Iran at gumanti ang Iran sa Qatar at Kuwait, unti-unti nang nawawala ang limitasyon. Parehong panig ay nagsisimula ng tumama sa energy. Sa huli malinaw ang nangyayari. Hindi na lang ito laban para manalo sa military. Sinusubukan ng baguhin ang paraan ng laban. Mula sa laban ng military, laban sa military, nagiging laban ito ng economy, laban sa economy. At kapag umabot sa ganitong punto, hindi na lang sundalo ang apektado. Pati presyo ng gas, kuryente at pagkain ay nadadamay at pati mga bansang walang kinalaman ay naaapektuhan. Kaya ito ang pinakadelikadong bahagi ng laban. Kapag tuluyan itong naging energy war, lahat mararamdaman ang epekto kahit hindi sila kasama sa gera. Dito mo na makikita kung gaano kalalim ang laro. Hindi lang ito tungkol sa gas o oil, kundi kontrol sa buong galaw ng rehiyon. Sa Gulf region, ang energy ay hindi lang negosyo. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng pera ng gobyerno, dahilan kung bakit stable ang mga bansa at base ng relasyon nila sa ibang bansa. Kapag nasira ang energy infrastructure, hindi lang supply ang apektado, pati politics at stability ng buong rehiyon ay nadadamay. Ano talaga ang gustong mangyari ng Iran? Hindi lang ito simpleng gantihan. Gusto nilang magulo ang buong Gulf, tumaas ang presyo ng gas at oil, magreklamo ang ibang bansa at ma-pressure ang US na itigil ang operasyon. Parang sinasabi nila na kahit hindi nila kayang manalo agad, kaya nilang guluhin ang sitwasyon para maramdaman ng buong mundo. Bakit ito delikado? Kapag energy ang tinatamaan, nadadamay ang mga bansang hindi kasali, naaapektuhan ang global economy at tumataas ang tensyon sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat nasisira ang tiwala sa pagitan ng mga bansa. Halimbawa ang South Pars gas field na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Dati, nagsisilbi itong tulay para maayos ang relasyon nila. Pero kapag tinatamaan na ang ganitong lugar, nawawala ang usapan at napapalitan ng takot at galit. Ganito ang strategy ng Iran, mas maraming gulo, mas maraming pressure sa US. Kapag tumaas ang presyo ng gas, nagkaroon ng kakulangan at nagalit ang ibang bansa, pwede nilang ituro ang gera bilang dahilan at pilitin na itigil ito. Pero may malaking kapalit ang ganitong galaw. Habang ginagawa ito ng Iran, mas lumalawak ang conflict, mas maraming bansa ang nadadamay, at mas nagiging malinaw ang dahilan para gumanti laban sa kanila. Parang sinusugal nila ang buong rehiyon para lang mapilitan ng US umatras. Bakit kailangan kumilos ang US? Hindi pwedeng pabayaan lang ito. Kapag walang sagot, pwedeng maulit ang mga atake, lalo pang tataas ang presyo ng energy at mawawala ang kontrol sa sitwasyon.
Kaya ang mabilis at matinding response ay hindi lang basta ganti. Isa itong mensahe na may kasunod na babala. Ibig sabihin kung magpapatuloy ito, mas mabigat ang kapalit. Sa huli malinaw kung nasaan na ang laban, hindi na lang ito military laban sa military. Naging laban na ito ng system laban sa system. Ang Iran ay sinusubukang guluhin ng energy at galaw ng rehiyon. Ang US naman ay kailangang pigilan ito bago pa lumala. At kapag hindi ito nakontrol, hindi lang ito mananatiling problema ng isang rehiyon. Pwede itong makaapekto sa buong mundo. Dito makikita kung paano sumagot ang US. Hindi lang ito simpleng ganti, kundi tinamaan nila ang pinakamahalagang paraan ng Iran para manggulo. Nagpadala sila ng A-10 Thunderbolt II, isang attack aircraft na ginawa para sirain ng targets sa lupa at dagat. Ang tinarget nila ay ang fast boats ng Iran sa Strait of Hormuz. Bakit fast boats ang tinira? Ito ang isa sa pinakaimportanteng paraan ng Iran para manggulo. Hindi sila direktang nakikipaglaban sa malalaking barko ng US. Sa halip, gumagamit sila ng maliliit pero mabilis na bangka na kayang umatake o mangharas ng mga barko. Kaya rin nilang magtago at biglang umatake, parang hit and run. Bakit mahalaga ang Strait of Hormuz? Ito ang isa sa pinaka-critical na daanan sa buong mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng global oil at gas, lalo na mula sa Qatar. Sa normal na araw, daan-daang barko ang dumadaan dito. Pero dahil sa ginagawa ng Iran, nababawasan ang dumadaan, natatakot ang mga shipping companies at tumataas ang presyo ng oil at gas. Ganito ang strategy ng Iran. Gusto nilang guluhin ang daloy ng supply, pataasin ng presyo at pilitin ng US na umatras. Hindi nila kailangang sirain ang lahat ng barko. Kahit takutin lang nila, sapat na para magdulot ng problema. Sagot ng US ay simple pero malinaw. Tanggalin ang kakayahan ng Iran na manggulo. Kaya pumasok ang A-10. Hinahanap nila ang mga fast boats at sinisira bago pa makapagdulot ng gulo. Nililinis nila ang daanan para maging mas ligtas ulit ang pagdaan ng mga barko. Kapag nawala ang fast boats, mas nagiging ligtas ang strait at nababawasan ang pressure na ginagawa ng Iran. Bakit A-10 ang ginamit? Turning point ang sitwasyon. Dahil ito ang bagay sa ganitong misyon. Kaya nitong lumipad ng mababa, kayang tumira ng eksakto at may malalakas na armas na angkop sa maliliit at mabilis na target sa ibabaw ng tubig. Sa mas malaking larawan ito ang nangyayari. Gustong kontrolin ng Iran ang strait para manggulo. Gustong buksan ng US ang daanan para bumalik sa normal. Parang agawan ito sa isang napakahalagang daanan ng mundo. Sa huli, malinaw ang punto. Ang ginawa ng US ay hindi lang simpleng ganting atake. Ito ay pagputol sa strategy ng Iran, pagbawi ng kontrol sa Strait of Hormuz at pagbawas ng pressure sa global energy. Dahil kapag nawala ang kontrol sa lugar na ito, hindi lang Iran at US ang apektado, pati buong mundo. Ito na yung malinaw na sagot ng US. Hindi lang nila hinahabol ang mga fast boats, kundi sinisira na nila mismo ang pinanggagalingan ng mga ito. Yung fast boats ng Iran ay maliit pero mabilis. Umaabot ang bilis nito sa higit 30 knots. Maliit ang katawan kaya mahirap makita agad at kayang umatake gamit drones, missiles at baril. Ang style nila ay simple pero epektibo. Lalabas, aatake, tatakbo at magtatago ulit. Hindi sila nakikipaglaban ng harapan. Sa halip manggugulo sila gamit ang mas mura at mas flexible na paraan. Ito ang tinatawag na paraan ng laban na hindi diretso. Hindi mo kailangang manalo sa lakas, basta makagulo ka ng paulit-ulit. Dito nagkaroon ng problema ang US dati. Ang malalaking warships nila ay malakas pero hindi ganoon kabilis mag-react sa maliliit na target. Hindi rin efficient na maabutan ang mga fast boats na mabilis at pabago-bago ang galaw. Kaya hirap silang kontrolin ang ganitong klase ng threat. Nagbago ito nang pumasok ang A-10 Thunderbolt II. Ito ang naging sagot sa ganitong sitwasyon. Mas mabilis ito sa ere kaysa sa bangka sa tubig. May dala itong malakas na kanyon na kayang sirain ang maliliit na target sa isang pasada lang. Ibig sabihin, kahit gaano kabilis ang bangka, hindi na ito madaling makatakas. Pero hindi dito natapos ang ginawa ng US. Hindi lang nila tinarget ang mga bangka. Mas malala, tinamaan na nila ang pinanggagalingan ng mga ito. Gumamit sila ng mabibigat na bomba na kayang tumagos sa matitigas na target bago sumabog. Ito ang ginagamit laban sa mga lugar na matibay at nakatago. Tinamaan ng mga lugar kung saan nagmumula ang pag-atake. Kasama dito ang mga missile launch sites, coastal bases at mga storage at control area ng fast boats. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na lang depensa ang ginagawa ng US. Hindi na lang nila pinipigilan ng atake. Sinisira na nila ang kakayahan ng Iran na umatake sa susunod.
Ganito kasimple ang strategy nila. Sirain ang fast boats para mawala ang agarang banta. Sirain ang mga pinanggagalingan para mawala ang susunod na atake. Buksan ulit ang strait para mawala ang kontrol ng Iran sa daloy ng supply. Dahil dito, unti-unting nawawala ang pinakamalaking baraha ng Iran, ang kontrol sa Strait of Hormuz. At kapag nawala iyon, babalik ang normal na daloy ng oil at gas, bababa ang pressure sa global market, at mawawala ang pangunahing paraan ng Iran para manggulo. Sa huli, malinaw ang ginawa ng US. Pinagsabay nila ang mabilis na sagot at pangmatagalang solusyon. Mabilis nilang tinarget ang mga bangka at sabay nilang sinira ang pinanggagalingan ng mga atake. At ang mensahe ay diretso. Hindi lang nila kayang pigilan ang ginagawa ng Iran. Kaya rin nilang alisin ang kakayahan nitong gawin iyon. Dito na lumilinaw kung gaano kaseryoso ang sagot ng US. Hindi na lang ito simpleng ganti. Ito ay pagputol sa kakayahan ng Iran na umatake ulit. Ang GBU-72 ay isang uri ng bomba na kayang tumagos sa lupa o sa matitigas na istruktura bago sumabog. Ibig sabihin hindi lang ito sumasabog sa ibabaw. Bumabaon muna ito sa loob saka pa lang sasabog. Dahil dito kayang wasakin ang mga nakatago sa ilalim tulad ng missile sites, storage at command centers. Dinadala ito ng mga aircraft tulad ng F-15E at B-1B bomber. Kaya itong i-launch kahit malayo pa sa target at ginagabayan ito para tumama ng eksakto. Sa madaling salita, kahit hindi lumapit ang eroplano, kaya pa rin nitong tamaan ng target ng direkta. Hindi random ang mga tinatamaan. Pinipili ang mga lugar na may kinalaman sa pag-atake, tulad ng coastal missile launch sites, mga base ng fast boats, at mga lokasyon kung saan nagmumula ang mga strike sa Qatar at Kuwait. Kung kanina ang ginagawa ay hinahabol ang mga bangka na aktibo sa dagat, ngayon ang tinatamaan na ay ang pinanggagalingan ng mga susunod na atake. Ibig sabihin hindi lang nila pinipigilan ang kasalukuyang threat, kundi tinatanggal na rin nila ang posibilidad ng mga susunod pa. Malinaw ang mensahe. Pwedeng umatake ang Iran pero sisiguraduhin na hindi na ito madaling maulit at hindi pa dito nagtatapos ang sitwasyon. Ayon sa pahayag ng US, kung magpapatuloy ang panggugulo sa Strait of Hormuz, pwede nilang targetin ang mga power plants sa loob mismo ng Iran. Mahalaga ang mga ito dahil sila ang nagbibigay ng kuryente, nagpapatakbo ng mga factory at sumusuporta sa communication at pang-araw-araw na buhay. Kapag tinamaan ng mga ito, maraming sistema ang titigil, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng bansa at mas mahihirapan ang military na gumalaw. Dito makikita ang mas malaking larawan. Ang Iran ay tumama sa oil at gas ng ibang bansa. Ang US ay sumagot sa pamamagitan ng pagsira sa mga pinanggagalingan ng atake. At ngayon may posibilidad na ang susunod na target ay ang mismong loob ng Iran. Ito na ang malinaw na pagtaas ng level ng laban. Ang ginagawa ng US ay alisin ang kakayahan ng Iran na manggulo sa Strait of Hormuz, sirain ang kanilang capacity na umatake at magbigay ng babala na may mas mabigat pang kasunod kung hindi ito titigil. At ang pinakamalaking pagbabago, ang laban ay hindi na lang nananatili sa labas ng bansa. Unti-unti na itong papasok sa loob mismo ng Iran. At kapag umabot sa puntong iyon, hindi na lang ito simpleng gera. Pati buong sistema ng bansa ang tatamaan. Ito na yung punto kung saan hindi na lang simpleng ganti ang ginagawa ng US. Pinipilit na nitong pahinain ang mismong kakayahan ng Iran na lumaban. Sa ngayon, sabay-sabay ang galaw ng US. Hinahabol at winawasak ang mga fast boats sa Strait of Hormuz. Sinisira ang missile launch sites gamit ang mabibigat na bomba at binabawasan ang mga sasakyang pandagat na ginagamit sa paglalatag ng mina. Ibig sabihin hindi lang nila pinipigilan ang Iran umatake, tinatanggal din nila ang paraan nito para kontrolin ang dagat. Ngayon dalawa ang pinaka-kritikal na maaring mangyari. Una ay ang energy infrastructure sa loob mismo ng Iran. May malinaw na pahayag na kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz, pwedeng tamaan ng mga power plant at iba pang energy facilities. Kapag nangyari ito, maraming lugar ang mawawalan ng kuryente, titigil ang mga factory at communication, at mas lalong hihina ang kakayahan ng military na gumalaw. Ikalawa ay ang Kharg Island. Ito ang isa sa pinakamahalagang lugar para sa Iran dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng kanilang oil exports. Maliit lang ito at madaling targetin. Kapag tinamaan o nawala ang kontrol dito, mawawala ang pangunahing source ng kita ng Iran, babagsak ang kanilang economy at mawawalan sila ng pondo para ipagpatuloy ang laban. Pero hindi pa ito agad ginagawa. May risk din kasi ang ganitong hakbang. Kapag tinamaan ng ganitong level ng target, pwedeng tumaas lalo ang presyo ng oil sa buong mundo, lumaki pa ang conflict at mas maraming bansa ang madamay. Kaya sa ngayon ginagamit ito bilang pressure.
Makikita dito ang strategy ng US. Hindi lang ito tungkol sa military, may kasamang economic pressure. Sinisira ang kakayahan ng Iran na umatake, pinapahina ang koordinasyon, at binibigyan ng babala ang kanilang economy. Simple lang ang gusto nilang mangyari. Buksan ulit ang Strait of Hormuz at itigil ang pag-atake sa oil at gas ng ibang bansa. Kung hindi ito mangyari, mas lalalim pa ang epekto. Hindi na lang military ang tatamaan, kundi pati ang buong bansa. Sa huli, malinaw ang sitwasyon. Sinusubukan ng Iran na guluhin ang global supply ng oil at gas, samantalang ang US ay unti-unting pinipiga ang kakayahan ng Iran mula sa military hanggang sa economy. At ito ang pinakamahalagang punto. Kapag tinamaan ng Karg Island o ang power grid ng Iran, hindi na ito simpleng laban. Posibleng bumigay ang kanilang economy. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag nangyari ito, mawawala ang pangunahing kita ng Iran. Hindi sila makakabili ng armas, pagkain o fuel. Ihina hindi lang ang military kundi pati ang gobyerno mismo. Parang unti-unting sinasakal ang ekonomiya hanggang sa dumating sa punto na hindi na sila makagalaw. Ito ang tinatawag na waiting game. Hindi kailangang madaliin ng US ang laban. Ang gagawin ay putulin ang oil exports ng Iran at hayaan silang gumastos ng natitirang pera. Habang tumatagal, mas lalo silang humihina. Kahit umatake pa ang Iran, ginagawa nila iyon habang paubos na ang resources nila. Parang lumalaban ka na alam mong limitado na ang natitira sa'yo. Isa pang mahalagang bahagi ay ang pagpapadala ng US ng Marines. Kapag ganito ang galaw, ibig sabihin hindi lang airstrikes ang option. May posibilidad ng operasyon sa lupa. At may isang lugar na pinakalohikal na target, ang Karg Island. Mahalaga ang lugar na ito dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil exports ng Iran. Maliit lang ito at madaling kontrolin. Kapag nakuha ang kontrol dito, hawak mo ang pangunahing daloy ng kita ng bansa. Kapag pinagsama mo ang mga nangyayari, lumalabas ang posibleng susunod na hakbang. Ang Iran ay umaatake sa oil at gas ng ibang bansa, habang ang US ay nagpapadala ng Marines at sinisira ang mga pinanggagalingan ng atake. Ang pwedeng sumunod ay kontrol sa mga mahalagang oil location o tuluyang pagharang sa exports. Malinaw ang mensahe ng US. Hindi lang ito ganti, isa itong babala. Kapag ginalaw ang global energy, pwedeng mawala ang sariling energy source ng Iran. Sa realidad, hindi pa sigurado kung mangyayari ang ground operation. Pero ang galaw ng US ngayon ay nagpapakita na handa silang itaas pa ang level ng laban. Hindi na lang ito depensa. May kasamang pressure sa ekonomiya. Sa huli, malinaw ang direksyon ng laban. Hindi na lang ito tungkol sa missiles at drones. Naging laban na ito ng ekonomiya laban sa ekonomiya. Kung sino ang unang mauubusan ng kakayahan, siya ang unang bibigay. At kung maputol ang kita ng Iran mula sa langis habang tuloy ang pressure, posible na hindi lang ang military ang maapektuhan, kundi pati ang buong sistema ng bansa. At dito papasok ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong sitwasyon? Habang tumatagal, hindi lang lakas ang nauubos. Nauubos din ang pera, oras at kakayahan nilang kumilos. Kapag sabay-sabay itong nawala, hindi nagagana ang mga plano nila. Kahit may natitira pang armas, mahihirapan na silang gamitin ito. Sa ganitong laban, hindi lang kung sino ang mas malakas ang mahalaga. Mas importante kung sino ang mas kayang tumagal habang tuloy-tuloy ang pressure at kung sino ang kayang mag-adjust kahit nahihirapan na. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon, darating ang punto na hindi na kailangan ng mas malaking atake. Kahit walang dagdag na strike, patuloy pa ring hihina ang kalaban habang lumilipas ang oras. Sa huli, hindi biglaan ng pagbagsak. Dahan-dahan itong nangyayari hanggang sa hindi na makakilos ng maayos ang bansa.